Nasa bansa na ang ika-4 na batch ng mga OFW na apektado ng giyera sa Israel. Live mula sa NAIA Terminal 3 na sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta na yung mga umuwing OFW? Jester, 62 sa ating mga kababayan ipit sa bakan sa Israel ang nakauwi na nga sa Pilipinas. 32 sa bilang ay mga hotel workers, 28 ay mga caregiver at 2 ay pawang mga bata. Pasado alas 4 ng hapon, masayang lumapag sa NAIA ang 60 OFW mula Israel. Bit-bit man ang mapait na karanasan sa bakbakan, nabunutan naman sila ng tinik nang masigurong sila'y balik Pinas na. Nagiging magugulatin na ako, makarinig lang ako ng mga tunog ng helicopters, yung mga sasakyan po ng mga sundalo na nagpapatrolya sa buong Tiberias. Iba na po yung nararamdaman ko. Hanggang sa naapektuhan na po yung pagtulog ko, gawa nga nung sa gabi, hindi na ako makatulog ng maayos. From the first day and until the last day na nandoon kami sa Israel, so I feel nervous talaga with that situation in Israel. Kasi hindi natin alam kung anong masusunod na pangyayari. Sa ngayon, 119 OFWs at 4 na bata na mula sa Israel ang na-repatriate o napauwi na. Lahat sila ay makatatanggap ng financial assistance at sasailalim sa psychosocial intervention. Hanggang ngayon, 2 Pilipino pa rin ang pinaghahanap sa Israel. Wala pa ring schedule ang pag-uwi ng mga labi ng 3 pang Pilipinong nasawi. Ang isa sa kaanak ng nasawing caregiver na si Paul Castelvi, inaayos na ang mga dokumento para makalipad sa Israel. 8 buwang buntis kasi ang naulilang asawa ni Castelvi na nasa Tel Aviv. Rest assured, tinutulungan natin yung at least isang kaanak ni OFW Castelvi na makapunta doon. Doon naman sa ibang pamilya na yung OFWs natin na nasawi, inihanda na rin yung kanilang pag-uwi. Base sa dokumentong nakuha ng News 5 mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, makatatanggap ang bawat pamilya ng nasawing OFW ng higit 316,000 pesos para sa burial expenses mula sa Israeli government. May monthly benefits din ang nabalong asawa na aabot sa 134,000 pesos. Maaari pang tumaas yan depende sa dami ng anak. Kung wala namang asawa, ang kanilang magulang ang makatatanggap ng lampas 118,000 pesos. May annual benefits din na lampas 64,000 pesos. Lifetime o habang buhay nilang matatanggap ang annual at monthly benefits na nabanggit. Samantala, 124 Filipinos din na nasa Lebanon ang nag-request ng repatriation. 125 Filipinos naman ang minomonitor na nasa West Bank. Sa Gaza naman, sinusubukang hanapin ang 21 Pinoy na hindi pa rin makontak ng gobyerno. Jester, sabi nga ng Department of Foreign Affairs ay higit 250 Pinoys pa na nasa Israel ang sasailalim sa repatriation program sa mga susunod na linggo. Ang gobyerno naman hinihintay na magbukas ang Rafah border crossing para naman sa 57 na Filipino na nais tumawid pa Egypt. Jester. Nag-uulat mula sa NAIA. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.